Good afternoon to each and everyone. I am Bay Usamina Sida Tumano and we are the last reporter, Group 34. So our topic for today is about disaster response stress management. As what you can see, as what you observe in the video is about siya sa kung ano yung nangyari right after the disaster or the flood. So, inimbitahan ko ng interview si Lola at nabanggit niya kung ano ba yung mga hinanain niya, kung ano ba yung na-experience niya, kung ano ba yung mga naranasan niya. Yung ano yung naging stress management niya, paano niya na-cope yung lahat ng problema na yun. So, nalaman ko na alhamdulillah may tumulong sa kanya, maraming tumulong yung mga anak niya na nasa abroad, nagpadala ng pera, at the same time ay naglakas loob siya para mapatunayan na kinaya niya lahat ng mga problema na kanyang kinaharap dati. Okay, so ano nga ba ang disaster responder stress management? From the word itself, parang nai-internalize mo na kung ano ba talaga ang minimin ng topic na to. So, unang-una, what is stress in terms of disaster? Stress is an expected hazard of disaster behavioral health response activities based on the fact that disaster is a traumatic event and staff exposed to the survivors' experiences in a depth and intimate way. No? So, sa stress na ito, no, alam naman natin na lahat ng nakakaranas ng disaster or nakakaranas ng hazard ay nasistress. Sino ba naman sa inyo ang hindi nasistress kung may problema na dumating or may sakuna na dumating? Wala, di ba? So, lahat tayo nasistress. Pero, magkakaiba-iba lang ng level. Okay, like for instance, no, ako, nung last 2013, sa bahay, nagkaroon ng baha. Yung baha ay umabot sa leeg. So, na-stress kami doon sa part na paano namin ulit aayusin to. Kasi yung baha, ang daming nasira. Unang-una, yung mga gamit na nasa baba na hindi na itaas. And pangalawa, yung paglilinis. And pangatlo, yung araw-araw na pamumuhay kasi nagtagal yung baha na yun. So, mahirap lumabas, mahirap kumayod sa panahon na yun. So, nasistress kami doon sa part na yun. So, disaster behavioral health response activities based on the fact that disaster is traumatic event, no? 'Di ba? Yung mga residente na na-trauma right after this disaster, so pwede 'yon mapasok sa stress. While the program administrators are responsible for the organizational stress management structure, which disaster response staff member is responsible for the implementation of her own individual stress management. Dito na papasok yung mga organizations, institutions, or anything na as a group of people who are willing to help those residents na nasagsagan, those residents na nahihirapan. So, yung administrators ay sila yung responsible sa organization and stress management structure. So, gagawa sila ng paraan kung paano nila matutulungan yung mga tao doon in terms of stress, no? Paano nga ba? Pupunta sila sa lugar na yon para magbigay ng relief. At doon, at least mabawasan man lang yung problema ng mga tao na yon. Kasi, kung walang darating na relief, may possible na mas magiging eager yung mararamdaman nila. Mas magiging traumatic. Kasi nga, walang tutulong sa kanila, walang lumalapit sa kanya. So, may mga administrator tayo, or may mga institution, may mga private organization tayo na handang tumulong sa kanila. Okay. Education about stress and each person's self-awareness as to what causes him or her to be stressed are key to managing stress. Practicing stress management in routine, disciplined manner is what will helpful for most people. Staff who have history of exposed traumatic events or who have suffered more instances with their stress management efforts
Professional behavioral health support is recommended in this situation. So, ayun. Unang-una, ang edukasyon. Bakit nga ba edukasyon ang mahalaga? Edukasyon patungkol sa mga nangyayari. Kung paano nila, unang-una, aalamin kung bakit nagkaganito, bakit nagkaganyan, ano bang meron dyan, diba? So, kailangan talaga ng bawat isa ng person self-awareness. Okay? So, typical stressors for disaster response, crisis counseling staff. Unang-una, ang personal experience with the disaster. Yung kanina, gaya ng sinabi ko kanina tungkol kay Lola, sa yun sa personal experience niya, kung ano ba yung naranasan niya during that disaster, during and after the disaster. Second one is yung direct exposure to the negative effect of the disaster. So, may mga tao na hindi pa nakaka-move on, andun pa yung yung trauma nila sa kanila. So, nahihirapan sila na mag-move forward. So, malaking negative yun sa kanilang pamumuhay. So, next is cumulative stress from repeatedly hearing survivor stories. So, nasistress sila every time na naririnig nila yung paulit-ulit na nangyayari, paulit-ulit na may namamatay, at the same time, may nakaka-survive din. Pero, kumbaga, nasistress sila sa point na, andito naman yung disaster. So, parang paulit-ulit na lang din. So, parang, kumbaga, trauma na yun sa kanila na mahirap sa kanila kalimutan yung nangyari. So, next is yung chronic stress for approaching stranger who may reject their help. So, natutrauma din sila at the same time kasi dun sa point na, di ba, pag right after the disaster, like, for instance, landslide, no? So, natabunan na yung bahay, no? Tapos, malayo kayo sa city. So, nahihirapan kayo kumuha ng pagkain pang araw-araw. So, andun yung trauma na baka walang magbigay ng tulong, na baka i-reject kayo, no? So, ayun, mahirap din yun sa dinaranas nila. And next is yung feeling overwhelmed by the depth of others' grief and sadness. So, nasistress ka sa point na nakita mo yung kasama mo na nahihirapan, nalulungkot at hindi makapakali sa nangyari. So, isa yan sa stressors of disaster response. So, next is yung feeling unable to elevate the pain of others. So, kung nasistress ka sa mismo sarili mo, at the same time, nasistress ka din sa ibang tao. Kasi, lalo na, like for instance, yung kapatid mo, nasistress siya sa nangyayari. So, kumbaga, nararamdaman mo yung nararamdaman niya. So, andun din yung part ng empathy. So, nahihirapan to elevate the pain of others. No? Nahihirapan ka na, i-motivate sila kasi at the same time nahihirapan din yung sarili mo. Okay, next is yung working long hours in difficult environments. Long hours. Like, so, meaning to say, hindi lang siya 1 minuto, 1 hour, or madali lang. So, long hours, meaning to say, pwede ilang araw, no, or ilang buwan na nahihirapan sa environment. And next is yung lack of insufficient supervision. So, lack of insufficient supervision, wala silang tao na malapitan, na makausap, na mahingi ng tulong. So, kasi nga, itong lack of insufficient supervision, ito yung mga tao na malayo sa Caraga, malayo sa city. At the same time, ay wala silang, kumbaga, malapitan na tao, kilala na tao. So, next is yung inadequate or inexperienced management and leadership to negatively affects crisis counseling staff. So, yung leadership that negatively affect crisis counseling staff, pwede din dito yung mga barangay na walang pake sa kanilang walang pake sa kanilang kinasasakupan, pwede din mayor, no? Kumbaga, they are lack of leadership, negatively, tapos nagiging negative yun sa paghihirap ng mga tao. Inexperience, kumbaga, hindi nila alam, like for instance, yung leader na hindi niya alam kung paano niya tutugunan ng pansin yung problema ng kanyang nasasakupan. Okay.
Warning signs of excessive stress. Signs that last more than 2 to 4 weeks. Ano ba yung mga signs na malaman natin na stress na yung talaga yung tao, no? At least, dito pa lang, malaman na natin na, ay, yung kasama mo pala stress na. Okay, unang-una, ang bodily sensation and physical effects. Rapid heart rate, palpitation, muscle tension, headaches, tremors, gastrointestinal distress, I don't know what to pronounce it, nausea, inability to relax when off duty, trouble falling asleep or staying asleep, nightmares or flashbacks. Lahat ng nabanggit ko ay sign ng excessive stress. Yun yung tinatawag na bodily sensations and physical effect. Pag nakikita mo yung kasama na hindi na normal yung ginagawa niya, kailangan itong ipakonsulta kasi hindi natin alam, malay natin ay malubhang kalagayan na pala yun. Okay, next is yung strong negative feelings. Mahirap din ito kasi yung mental health natin napakahalaga. Once na masira yung mental health natin, masira din ang buhay natin. Maniwala kayo. Fear or terror in life-threatening situation or perceived danger, anger, frustration, argumentativeness, irritability, deep sadness, difficulty maintaining emotional balance. Okay. Strong negative feelings. Gusto ko lang sabihin na you should control your emotion or else your emotion will control you. Nararapat sa atin na pagtuunan natin ng pansin ng ating feelings. Yes, your feelings, your emotions are valid. Walang mali kasi emotion mo yan No, we believe in the dignity and worth of every human. So, nararapat sa atin, pag nakikita mo na hindi na normal yung mental health ng kasama mo, gaya na sabi ko, kailangan natin ipakonsulta. Pwedeng counseling or kung ayaw niya, pwede naman ikaw, tatanungin mo lang siya, nasasabihin mo sa kanya na kung kailan ka ready, magsabi ka lang. Yung ganon. Alam mo yun, yung word na kamusta ka lang, napakalaking halaga na yan sa isang tao. So, ayun. Next is, difficulty thinking clearly. Okay, pwede siya i-connect doon sa strong negative feelings. Ito yung mga taong grabe ka-overthink, no? Disorientation or confusion, difficulty problem solving and making decisions. Difficulty remembering instructions, inability to see situation clearly, distortion and interpretation of comments and events. Okay, pwede rin mapasok dito yung mga taong parang ang dali makalimot or at the same time, nahihirapan silang mag-isip ng tama. So, kailangan nila ng pahinga or kailangan nila ng peace of mind, kailangan nila ng magandang environment. Okay, next is problematic or risky behaviors. Next is problematic or risky behaviors, no? Unnecessary risk-taking, failure to use personal protective equipment, refusal to follow orders or leave the disaster scene, endangerment of team members, increased use of prescription drugs or alcohol. So, ito din, lahat ng nabanggit ko yung dapat pagtuunan ng pansin, lalong-lalo na itong problematic or risky behaviors. From the word itself, risky behavior. So, hindi na normal ang kanilang pag-iisip. May mga instances na pwede silang makagawa ng hindi mabuti o karumal-dumal na gawa. Like yung pagda-drugs, at the same time, yung pag-inom ng alcohol. Okay. Last is yung social conflicts. Ang social conflicts naman is irritability, anger and hostility, blaming, reduced ability to support teammates, conflict with peers of family, withdrawal, isolation. So, some disaster-specific warning signs include high adrenaline, physical, euphoria, numbness, the endorphin effect, at marami pang iba. So, sa social conflicts naman, from the word itself, social, nahihirapan siya or problema niya is yung makisalimuha sa iba. Kung may makakita ka na tao na ang dali magalit, ang dali mairita, so, pwede yan, it's a sign of stress. No, okay. Next is we have the individual approaches to stress management. So, approaches to stress management. So, ito, napakalaking halaga ito para at least man lang, magagamit natin ito as strategy to coping mechanism natin para sa stress management. First is self-awareness.
self-awareness. Dapat alamin natin kung saan tayo mahingi at saan tayo malakas. No, we are aware in ourself, no? Kung ano yung gusto natin, ay kung ano yung ayaw natin. Kasi may mga tao na mismo sarili niya hindi nila kilala. So, we have the self-awareness. Management of workload. Ang management of workload is yung pagmamanage sa mga ginagawa mo. So, sa isang araw, kailangan mo mamanage yung anong mga susunod pang gagawin. At least, doon, no, mabawasan yung stress mo. Kasi kung, like for instance, ito, sa pag-aaral, kung binabase mo na lang yung time or binabase mo na lang yung free time mo, ay hindi yun maganda. Dapat, you should know your limitation sa paggamit ng social media in order for you na marami kang magawa pa sa iyong trabaho. Balanced lifestyle. Okay, balance. From the word itself, balance. No? Hindi naman pwede na kumulang tayo masyado. At the same time, hindi naman pwede na masyado tayong sumobra. So, kailangan din natin i-balance yung lifestyle natin. Unang-una, yung pagkain. Pangalawa, yung pagtulog. Yung pangatlo, ay yung pamumuhay natin. Kung paano natin i-balance. Like, for instance, ako, nagtatrabaho ako, nag-aaral, at the same time, may organization. So, kailangan ko ng balanced lifestyle. Next is stress reduction techniques. Okay. So, dapat may mga strategy tayo kung paano natin ma-cope yung stress natin Kasi, wag lang tayo dapat mag-focus doon sa negative or kung ano yung naririnig natin sa ibang tao. Kailangan tayo maging practical tayo sa mga bagay-bagay. No? And ayun, next is effective supervision and training. Of course, kailangan din natin ng mga supervision, no? There are someone who can supervise us. At the same time, pwede tayong sumali sa mga seminars, trainings na makakatulong sa ating mental health or sa stress management. And that's all. I think yun lamang po ang aking part. Thank you very much.